Kay maayong buntag sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang panimbahon o ang pinaka ah, importante nga butang mao gid ang pagtuon sa pulong sa Dios. Busa dinhi kita karon sa pagtuon sa pulong sa Dios. The moment nga makakaton kita sa pulong sa Dios, masimba gid nato pag tinuod ang atong buhi nga Dios. Magabasa na ako sa pulong sa Dios diri sa Hebrews 4:12, 2 Timothy 3:16, 17 o bisan man sa 2 Timothy 2:15. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16, 17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Mag-aampo ta? Akong hangyo na tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, nagahatag kami sa among pagpasalamat, pagdaig nga kanimo, tungod sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Sa imong divine protection, kada adlaw, kada semana, kada bulan, o bisan man sa entero nga tuig. Nga din, bisan man sa mga daghan, nga mga hadla sa among mga kinabuhi, wala gyud ikaw nagapabaya kanamo. Ang imong grasya kanunay gyud nga nagaproteksyon kanamo. Father God, uban ni kami sa among pagtuon sa imong balahan nga pulong karon. Tabangi imong alagad, limitado lamang ang akong kaalam. But I just trust you nga ikaw magatabang kanako bisan man sa pagbatbat sa imong pulong through the empowerment of the Holy Spirit, the teaching ministry of the God, the Holy Spirit. Sa tabangi ako, Heavenly Father, o ang imong mga kanakan, sa mga paminaw sila ni ini, nga diin ang ilahang mga mata, mabuka, ug salamat nga ikaw maghatag kanila og full concentration sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Nga mahimaya ikaw sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Before kita maganhi sa actually ato na ning gitun-an ang chapter 22 apan balikan nato sa makadyot no tungod kay importante kay kana siya. Apan una kita adto niya na kay ang 2 Timothy 2:15 nga atong ginabasa karon no. Importante nga masabtan nato kini siya. Nagingon, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Usa ka butang kini siya nga ginatudlo nganhi kanato nga diin aron nga matag usa kanato dili unya kita maulawan sa dihang moatubang nakita ngadto kang Kristo Jesus no. Adunay insaktong panahon nga diin moatubang kita sa hukmanan ni Kristo Jesus. Og usa ka butang nga dapat natong masabtan nga ang atong pagpangalagad sa Dios dili mahimo siya nga kawang. Kay once nga mahimo siyang kawang o walay bili didto sa Bema Seat Judgment, makita manggod sa tanang mga magtutuo dito. Pagkatubang na niya nato kang Kristo Jesus kay one by one matubang ta kang Kristo Jesus. Og ikaw mismo makaingon ka katuday nga akong pagsimba, katuday nga akong paglingkod sulo sa pila ka oras wala day bili no. Mao kana nga atong ginatudlo gid kining 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Ang pulong rightly dividing diri gikuha siya sa Grigong pinulungan nga orthotomeo, no? That means handling accurately. Bot pasabot nga ayoson nimo ang imong pagpangalagad. Insaktuhon nimo ang imong pagpangalagad. Kaya kung dili may insakto ang imong pagpangalagad, sa Bema Seat Judgment, mureiko ni siya. Mubalik ni siya sa imuha. Ug mahibaluan nimo nga failure day ko dito, no? Nabagsak day ko dito ato akong pagpangalagad. Siguro kasi nagsugod man gud siya sa ato ang panghuna-una. Hinumduman nato nga ang pagpangalagad sa Dios nag-start gid sa ato ang right thinking. So kung dili insakto ang atong panghuna-una sa pagsugod, wala na siya. Ang tanan din sa unahan, failure na siya. Kasi magsugod siya sa right thinking, insakto imong panghuna-una, insakto ang imong motivation, then insakto ang imong aksyon. That's why nagalingkod ka din ha, you are in the right place, but ang problema, tama ba ang imong panghuna-una? Are you motivated well sa dihang ang imong plano mao ang paghimaya sa Dios, mao ba na? O kaha nagalingkod ka lang din ha nga wala ka sa buot o kaha walay objective sa imong paglingkod, no? Mao kana nga sa dihang magatuon kita sa pulong sa Dios, ako yung ginahangyo ang tanan, no? Please concentrate gyud, no? By now, tungod kay di pa nato ma-divide ang mga kabataan, kung ana pa tayo sa karon nga para sa mga bata tanan maka-focus gid mo, no? Kay mao gyud ay pinaka-importante. Pero diri gina-consider lang nato tungod kay wala pa man tay laing space, no? Og busa nay mga panahon nga ang bata usahay muhilat, ang bata usahay mudagan. So considerable pa, no? Kay ang mata ninyo makatan-aw man gyud kung say nagalihok o movement sa sulod sa atong simbahan. But ang atong prayer nga, ang atong focus, ang concentration, especially sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, may insakto gid siya, no? Ang mga cellphone ninyo, ayaw sa gid ninyo nagtagda, no? Tungod kay dako kay na nga distraction sa inyohang pagpaminaw sa pulong sa Dios, no? I-set aside sana, anyway, 1 hour and 30 minutes man lang ta, no? Kunya na mo reply sa katong kung na may importante kayo, well, 1 hour and 30 minutes siguro maabot, mahuman na siya, no? Ayaw sa mo pa lingla sa atong kaaway, kaya ang atong kaaway pertigid siya ka manglilingla, no? Nganuman, once nga dili nimo ma-handle accurately ang pulong sa Dios, dili nimo madala may insakto pag gamit ang imong panahon alang sa Ginoo. Just remember, no? Just remember, every minute, matag minuto sa atong kinabuhi, importante para sa imong kinabuhi in eternity, no? So nabitoy kanta nga gitawag one day at a time. Pero kanang one day at a time, enough na siya sa imuha nga maghuna-huna kaninang adlaw nga imong pagabuhaton nga magadala ka sa pagpasidungog ug pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ayaw sa paghuna-huna sa ugma kay di pa nato makayanan ang ugma, no? Maglisod ganita sa usa ka adlaw. One day at a time lang. Karon kung naka sa simbahan, kini lang sa una-una, kining 1 hour lang sa 30 minutes, no? And then sa sunod na pod ug sa imong mga activity, kana focus lang sa kadiha. Hantod nga mahuman nimo ang usa ka adlaw nga di nagiging successful ka sa imong pagpangalagad sa Dios. Do not think about something in the future. Do not think about something outside of the church, no? Ayaw sa niya na, no? Focus ata, no? One day at a time lang. Para nga dili kita maulawan, unya sa diyang matubang nata sa atong Ginoo. Now, adunay pipila ka mga bersikulo dinhi nga atong pagbasahon sa makadyot nga naghisgot nga sa malabot nga mga adlaw, pwede kita nga maulawan, no? Ako lamang kining basahon sa Cebuano. Anyway, Cebuano speakers tatanan diri. Ang atuwa lang katong naay mga nagapaminaw sa gawas, no? Mao lang usahay sagulan nato og in English parang masabtan po sa uban. But diri atong pagbasahon kini siya, no? Ang una dinhi, igibasa na nako ang 2 Timothy 2:15.
And then anhi kita sa 1 Peter 4:16. 1 Peter 4:16 nagaingon, apan kun aduna may pantuson tungod sa iyang pagkakristohanon, nandili niya kini pag-ikaulaw, hinunua kinahanglan magahimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan. No, ang purpose ini is the glorification of the Lord Jesus Christ. And then Romans 5 verse 5. Romans 5 verse 5. Og ang paglaom dili mo pahigawad kanato, kay ang gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato, no? Roma 5:5. And then Philippians 3:18 to 19. Philippians 3 18 ngadto sa 19. Kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila, gingnan ko na kamo sa makadaghan, o nga bisan karon magaingon ako uban sa paghilak nga kini sila nagagawi ingon nga mga kaaway sa cross ni Kristo. Ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbo mao ang ilang kaulaw, ang ilang mga una-una gitumong diha sa mga butang sa yuta. Apan kita mga lumulupyo sa langit, ug gikan niini ang atong ginapaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. And then 2 Corinthians 5:10, mao kini ang last. Ikaduhang Korinto 5 versikulo 10. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo, aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o dautan. So nagahisgot kini siya tanan mahitungod sa pagkatubang nato kang Kristo Jesus, so malabot nga mga adlaw, ug dapat nga maklaro nato, maplastar nato ang atong pagkinabuhi nga diin insakto ang atong pagpangalagad sa Dios. Kaysa ako nang giingon unsa gani, kung dili ma-insakto ang atong paghuna-huna sa atong paglingkod diri karon, nan sa pagkatubang nato sa Bema Seat Judgment, dili nato madawat ang dapat nga ganti nga ihatag sa Dios nga ni kanato. I do not know kung excited ba mo sa Bema Seat Judgment. I do not know kung naga-desire ba mo sa reward in eternity. Well, ang pulong sa Dios nagatudlo gid kanato nga aduna gyud gitawag hinatagay og ganti unya dito sa eternity. Well, padayon kita sa atong pagtuon, i-review nato sa makadyot ang chapter 22, kining pipila ka mga bersikulo, and then padayon na kita sa verse 3, kay naputol kita sa verse 3 sa milabay nga Domingo. Nga mag-focus kita nini. Nagaingon din for the reason for the description in the previous chapter of Satellite City. Now, hinumduman na to ang Satellite City nga gisgutan din wala na kita nagatuon sa millennium, no? We are not talking about millennium here. We are talking about the eternal state. After the millennium na ni siya. Now, kining Satellite City diri nga gisgutan, Satellite City kasi ang Dios magatukod siya og bagong malipat ko ini ba? Buhat siya og bagong langit, new heaven, unya dire kining gitawag og mao ni gitawag og New Jerusalem og kining gitawag nato og New
New earth. Now, morning mahitabo sa eternal state, no? Sa eternal state niya, dili na nimo makita ning naa sa kalibutan karon. Ang naa sa kalibutan, kutob na siya sa millennium. Pagkahuman gyud sa millennium, wala na. Kini na, bagong langit na, bagong Jerusalem, ug bagong yuta. Mao na siya. O kinsa man niya ang naa sa bagong langit, kinsa man ang nasa New Jerusalem, o kinsa man ang nasa bagong yuta. Now, ang gisgutan din the reason for the description in the previous chapter of the satellite city, ang satellite city nga gisgutan din is mao ni. Gitawag kini siya og satellite city, the New Jerusalem. This is the headquarter of the Lord Jesus Christ, ang God the Father. Diri magpuyo ang Dios nga Amahan ug ang Dios nga Espiritu. O kita aduna kitay access muanhi diri anytime. Ang nasa yuta na access nga muanhi diri anytime. But kining New Jerusalem, gitawag itong satellite city, is suspended above the earth. Suspended. Nagpasabot, wa siya mutugkad sa yuta, ha? Na siya sa tunga-tunga between New Heaven ug ang New Earth. Ug ang kadako niya is bigger than the Philippines. Di ba? Nato na siya. Mas dako pa siya sa Pilipinas. Tungod kay, ang kadako niya is 2,160. I-round up na to na. Actually, 159 point something na siya. So 2,160 kilometers ang iyahang kalayo, ang iyahang width ug ang iyang height. So cubes ni siya. Ang New Jerusalem is cubes ni siya, no? Cube root, no? Muraga ang kataas, ang kalayo ug ang kalapad pareha og distance. 1,342 miles, which is equivalent to 2,159 o 1,060 kilometers ang kalayo. So, ang Pilipinas is just only 1,850 kilometers from Apare to Tawi-Tawi. So, meaning, mas gamay pa ang Pilipinas kaysa New Jerusalem sa malabot ng mga panahon. Ang New Jerusalem, mas dako pa siya og 309 kilometers. Ang kataas na siya, o pailabot ang sawid, kaya ang sawid, gamay lang ang Pilipinas, ang width sa Pilipinas. So, sa New Jerusalem, ang width niya, mukaon pa dito sa Pacific Ocean, o sa gitawag na to, West Philippine Sea. O ang height niya, perting taasa pa. Kung imong una-unaon, unsa kataas siya, ug unsa ang iyang width, maupod ng iyang kataas. That means, dako gid kayo ang gitawag New Jerusalem. O kining New Jerusalem, adunay gitawag na to 12 gates. Din ang mga pangalan sa 12 tribes of Israel nakasulat dito. O adunay 12 foundations nga ang mga pangalan sa mga 12 ka apostoles nakasulat usab dito. In which mao kana ang monument nila tungod sa ilahang gitawag impact sa nagkinabuhi pa sila sa nini nga kalibutan. Now, yes, kita sigurado ta nga di na maapil ang atong pangalan dinha. Recorded na lang sa Biblia, 12 tribes of Israel o ang 12 apostles. Apil niya lang si Apostol Pablo. Ika-12 si Apostol Pablo kay napulihan man to niya si Judas. Now, ato nakita din aduna siya 12 gates, 3 diri sa north, 3 sa south, 3 sa west o sa 3 sa east. Sa to pa bisan sa kadako sa kalapad niya, no, napoy dako nga gates. Apan ang nakanindot niya na kay ang gates dili walay sirado. Ug wa nagkinahanglan og kahayag tungod kay ang kahayag ni Kristo Jesus nagadangag mo bitaw nang wala nay gabi dito. Kay ang presensya ni Kristo Jesus naa dito og busa ang iyang presensya kanunay nagadanag. Wala na di na ka makasultig adlaw o gabi kay permanenteng hayag dito sa gitawag na to sa New Jerusalem. Wala sa nagkinahanglan adlaw dito. But during that time, wala nagyoy adlaw, di na ka makakwintag adlaw o gabi, kaya ang tanan kahayag na, the glory of the Lord Jesus Christ. Now, muning giskutan dirig the satellite city, no? So, the satellite city that is suspended above the earth. Unsa daw siya? Suspended above the earth. Sa ito pa, natunga-tunga siya sa earth o sa heaven. Kay gikan man ni siya diri, og nanaog. Nanaog siya gikan sa langit. Now,
suspended above the earth, and all of the translucent stones is to reflect or to show through translucent Shekinah glory of our Lord Jesus Christ. Now, gihisgutan nato ang klase-klaseng mga bato dito, no? Nga grabe ka, kung imong huna-hunaon, wala pa man kung nakakita niya na yung mga bato, gawas lang sa gold, pero ang gold din ang gisgutan, dili tong gold nga itong nakita karon, no? Kini, wala ra ni siya ibili. Kung ikumpara ni dito, murag kini makonsider ni siya piki. Wa ni bili kini nga bulawan nga atong ginabit-bit karon. Anyet ginailugan sa mga tao. Ang dito makita nimo unsa ka pure ang bulawan dito ug wala nagahisgot mahitungod sa yutan-on nga bulawan kundi kuan gyud bulawan nga iya sa Dios, no? So diri nagaingon tanang klaseng bato is to reflect or to shoot through translucence the Shekinah glory of our Lord Jesus Christ. Now, hinumduman ninyo ang word nga Shekinah, no? The word Shekinah, naghisgot siya mahitungod sa himaya sa Diyos, no? Naghisgot siya mahitungod sa kahayag sa Diyos. Nga din, ang kahayag sa Diyos, kanunay gyud nga nagadanag, bisan sa atong panahon karon. Sa dihang nagatubo ikaw sa pagkahamtong, ang tao nga makakita sa imo moingon nga nindot na iyang kinabuhi, oh. That's the Shekinah glory of the Lord Jesus Christ inside you. Tungod kay ang balang espiritu nga nasa sulod sa imo naga-change sa imong kinabuhi. Ug sa diyang nagausob siya sa imong kinabuhi, ang karakter ni Christ na imitate sa usa ka magtotoo, nasunod, no? Murag gusto siyang magkinabuhi nga sama kang Kristo. Bisan tinuod dili niya kaya nga mahimo siyang sama kang Kristo Jesus, pero imitator siya. Naga-strive siya nga diin ang iyang kinabuhi makasunod sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Ug busa ang Shekinah glory ni the Lord ni Jesus Christ mo reflect sab sa imong kinabuhi ngadto sa imong mga silingan, sa imong mga isig katao, tungod kay ang imong kinabuhi nausab man diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, we notice that the gates are the names of the 12 tribes. Yes, 12 tribes. Gikan kang Reuben ngadto kang Benjamin. Tungod kay si Benjamin ang kamanghuran nila, no? Therefore, the 12 patriarchs of Israel, and we note that the 12 apostles are on the foundation stones. Yes, napo diha ang 12 ka mga pangalan sa mga apostoles. The point is a very simple one. The glory of our Lord was shown in the lives of these men at some time, and now this is an eternal reminder of the principle. The reflected glory of the Lord is the key to the indwelling of Christ, the Shekinah glory today. So, wala kita ikapanghambog nini, kundi ang gibuhat lang yun ni Kristo Jesus sa atong kinabuhi. That day will be the translucent glory of the Lord. Niyan ang panahon na makaingon kayo sa imong kaugalingon, ug unsa ka memorable ang nabuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Padayon kita. The pearly gates of chapter 21 verse 25. Its gate is one per kada gate din he. Remember pila gani ka gates? Pila ka ganghaan? 12. So kada gate daw adunay usa ka perlas. Now hinumdumi nga dito niya sa eternal state wala nay dagat dito. Busang nganong naay perlas. O kung walay dagat, nagpasabot walay oyster, no? Kaya kasi ang oyster, siya man ang tuburan sa perlas, no? But hinumduman nato nga kining tanan nagahisgot lamang, kining tanang klaseng mga bato, mga perlas, nag-illustrar kini siya mahitungod sa Shekinah glory of the Lord Jesus Christ. So therefore, once again, in the principle of the new heavens and the new earth, we have approximation. Puros lang ni siya atoa approximations lang atoa di gyud nato ma detalye pa gyud og unsa kanindot do na natay panabot gamay na natay perception gamay pero dili pa gyud nato mafatom, no? Di pa gyud nato makabot og unsa gyud kanindot ang anaa dito. At least na natay nahibaluan, at least na natay panguna-una og unsa ang naa dito. So what do the pearly gates mean? They are not the entrance to heaven. Di ba natay kanta nga ginatawag nato siya magpasulod kanako
sa langit nung ganghaan. Perligets mo na siya, no? Ginakanta-kanta na to, no? Usay ang unahuna sa mga tao dito nga si Pedro daw ang nag-atang dito. Now, dili na siya tinuod, no? Walay nag-atang dito, no? You can enter anytime as long as you want to go to New Jerusalem, no? So, walay nagamantay. The gates, the 12 gates are open. Kung tinuod nga si Pedro ang nagbantay dito, isa man lang siya niya, 12 gates man na siya, no? So, ang direkta nga pagkasulti, open ang gates anytime, no? Abri na siya sa tanang panahon. Now, naging din, St. Peter is not standing there. It means that for every great person in the eternal state, there is a team of some kind behind him. It means that when anyone comes to the front spiritually or in any propitiation system or organization, there is always an inevitably others who have contributed to the greatness. Buot niya ipasabot, kung ikaw pananglitan nagatubo man ka sa pagka-espirituhanon nga pagkahamtong, dili lang na siya tungod nimo. Adunay tao nga sa likod nimo nga nag-contribute sa imong pagtubo. Manghinaot ko nga nasabtan ninyo na, no? Pareha sa kuha, no? Kung nagatubo man ko spiritually, it is not just because of me, but it is because somebody behind me ang nag-contribute sa akong espiritual nga pagtubo. Like you, kamot na, no? Nahimo mong kabahin sa akong ministry. Dili mabuhat na to ang atong ministry kung wala mo. Mag-unsa man lang ko kung ako lang, no? Nagkinahanglan ko sa inyo hang tabang. O kamo po sa diyang magatubo mo spiritually, makaingon mo sa inyo kagalingon, dili na ko to mabuhat kung ako lang. Salamat sa grasya sa Ginoo nga nailing mga tao nga nagpaluyo ug nagtabang sa inyo, ha. So, matag usa ka mga great spiritual leaders since from the beginning of time, adunay mga tao nga nagpaluyo ug nagtabang sa ila. Nahimo silang great because somebody is supporting them. Somebody ang nagtabang kanila. Like sa kinabuhi ni Apostol Paul, si Apostol Paul dili masusama niya na bisan tinuod atong nakita nga ang iyang trabaho grabe gid kayo, murag para sa tuwa siya spiritual hero gid siya. Pero without the life of Titus, without the life of Timothy, without the life of Silas, Philemon, and other nga mga gitawag na to nasa likod niya, dili po niya mabuhat ang tanan. So, ang atong espirituhanong pagtubo di ay adunay somebody nga naka-contribute nini. Mo ning giskutan din, no? So, it means that for every great person in the eternal state, there is a team of some kind behind him. So, usay magunaon ako someday sa dihang nanata sa eternal state. Ang akong usa ka pasalamatan jud kamong tanan. Namo nagpaluyo sa kuha. Di man tadaghan, no? Pipila ra mong utak kung ihapunta, no? Pero ang buluhaton sa Ginoo nabuhat tungod natong tanan. There is a team, there is an organization, and there is a support sa matag usa kanato. So, bisan kinsang nagitawag natong spiritual leader, dili na siya nabuhat pinagi kaniya lamang. So, it means that when anyone comes to the front spiritually or any profession, system, or organization, there is always and inevitably others who have contributed to that greatness. No person is great by himself. Di man ka pwedeng mahimo kang great kung ikaw lang. Si Alexander the Great, wa man siya mahimong great kung wala siya gisuportaran sa ihang daghan kay mga katawhan o mga sundalo, no? Mga emperors nga nangagi sa unang mga panahon, dili man sila mahimong great kung walay tao nga nagtabang sa ilahan. So, usually gyud or ang klaro gyud niya na nga usa ka tawo nahimo siyang great tungod sa mga tawo nga nagpaluyo niya, no? Sa mapanalitan kang digong. Nahimo siyang great tungod kay daghan kay mga tawo nga nasa likuran niya. Nagtabang og nagsuporta kaniya, no? Now there are 4 paragraphs, no? There are 4 paragraphs in chapter 22. There are 4 paragraphs in chapter 22
Paragraph 1 is the final description of the eternal state. Unsa daw? Ang paragraph 1 is the final description of the eternal state, verse 1 to 5. Ato man basahon karon, no? And then paragraph 2 is the dialogue of John and the angel. Kasi ang anghel ni gisugo ni Kristo Jesus pagdikta ngadto kang John, parang isulat ni John ug unsa ang mahitabo sa 7 years tribulation, as a church age, 7 years tribulation, millennium ug ang sa eternal state. So si John the Beloved ang gidiktahan na gisulat ni John the Beloved ang gidikta sa anghel nga gisugo ni Kristo Jesus. And then paragraph 3 is the final declaration of Jesus Christ, verses 12 to 17. And then paragraph 4 is the final declaration of John the Apostle, verses 18 to 21. Now, hinumduman na to nga ang chapter, ang Biblia natapos siya sa verse 21 sa Libros Pinadayag, Kapitulo 22. Muna ang katapusan nga bersikulo sa Bible. So, ito nakita dire. Verse 1. And he, ang pulong diri nga pursuey band, kita niyo niya, no? Ang pulong din nga pursuey band, that means messenger. And it talks about the angel. Naghisgot kini siya mitungod sa anghel nga nagapakigistorya kang John the Beloved. From the angelic college of heralds, showed me, kisang me diri si John the Beloved, the river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God the Father and from the Lamb, God the Son. Now, nagahisgot siya diri primero ug unsa ang iyang gisgotan? Should be the river of the water of life. Now, kadaghan nato na madunggan sa pulong sa Dios nga river of life, flowing river, flowing water, nga kung moinom ikaw nining tubiga dili na gid ikaw pagauhawon pa, no? Nagahisgot siya mitungod sa imuhang paglaom in the future, no? Now, sa iyang pagsulti nini matupan niya, the river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God the Father and from the Lamb, God the Son. This is the continuation of the eternal state. This is not the same as the river coming from the Millennium Temple in Ezekiel 47, nor it is the living waters which flow from Jerusalem of the Millennium State. No, dili ni siya mo, no? Manginaot ko, no, masabtan na to kini. Sikaraya 14:8. Ang bot niya pasabot, kining river nga gisgutan din sa verse 1 sa chapter 22, dili ni katong river nga magapanghitabo sa panahon sa millennium. Kasi naay mahitabo sa millennium eh. Sa panahon sa millennium, mahimong perfect environment ang kalibutan. Perfect, ha? Hingpit gyud. Og busa kay hingpit man, bisan katong mga desert kay mga dapit niya ng panahon na, dili na siya mahimong deserto. Nanay mga tubig nga magdagayday sa nagkalain-laing dapit niya na. Og buti pasabot ang vegetation o mga vegetables niya ng panahon na manubo sa kadaghan tungod sa gitawag na to perfect environment. Wala na drought, wala na El Nino man ang drought, no? Wala na La Nina, wala na El Nino, wala na La Nina, wala na typhoon, wala na tornadoes, wala na earthquakes. Subusa, unsang mahitabo sa panahon sa millennium, grabe ka perfect yun, grabe ka hingpit yun ang mahitabo sa millennium. O gato makita din grabe ang abundance nga magapanghitabo sa millennium. Grabe ang kahimtang sa mga tao din Grabe ka mga dato ang mga tao din tungod kay niyan ang panahon na wala na may maglisod. Nganong walay maglisod niyan ang panahon na tungod kay magapamunga ang tanang klase sa mga prutas sa panahon sa millennium. O ato nakita ang tubig niya na nagadagayday sa nagkalalain nga dapit bisan asa man nga dapit. Apan dili ka na mao nga tubig ang gisgutan din dili ka nang mahitabo sa millennium nga dunay gitawag na to water o gitawag siya og river of the water of life, no? Wala ka na siya, dili ka na mao gisgutan din no? Kasi lahi tong river of the water nga nagdagayday sa gitawag sa Old Jerusalem niya ng panahon na, no? Hinumduman na to ang prinsipyo unsa na gani atong gitunan, new heaven
New Jerusalem ug ang New Earth. Nagpasabot nga ang old heaven, ang old Jerusalem ug ang old earth nawala na sila. Gibago na, no? Dili na wala na ta maghisgot ato nila katong panahon sa millennium, di na to hisgutan nato kay human na to siya. Busa ang river diri lahi. Mao na ning river sa eternal state, no? At the end of the millennium. Now, we are now discussing the eternal state which must be distinguished from the millennium. Yes, lahi ning eternal state sa millennium. Ang millennium napay mga hari dinhi si Jesus Christ, maghari pa si Jesus Christ o napsay mga hari sa ubang mga dapit. The last dispensations in history. Millennium is the last dispensation in history. Mao kini siya ang katapusan nga dispensation sa kasaysayan sa tao. After millennium, wala na dispensation. Eternal state na. Eternity na siya, no? Wala na katapusan pagkauban nato sa Dios. Now, din nagingon, we have passed from history into the eternal state. Ning labang nata sa kasaysayan, wala na kasaysayan. Kaya ang kasaysayan gikan lang kay Adam ngadto sa katapusan sa millennium. Mo lang na ang kasaysayan. Pagkahuman na eternal state na siya. Revelation 21 verse 1. The water of life emphasizes the fact that this is the eternal state in contrast to time and human history. Mo na nung water of life diyan, no? Nagisgot siya may tungod sa eternal state. Now, the fact that this is the eternal state in contrast to time and human history, furthermore, the water of life emphasizes the fact that the believer in eternal state is in a place where there is no changes. Wala na pagkausab dito. Nagpasabot, kung nakay eternal life dito, eternal life na gid siya. Dili na mausab ang imong eternal life dito. No? Eternal life is guaranteed by the water of life. Unsa daw? Ang kinabuhing walay katapusan is guaranteed by the water of life. Sa dihang nakabaton ikaw og kaluwasan, pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus, Jesus Christ is the living water. Ug sa dihang mituo ka sa buhing tubig, dili ka na gyud pag-auhawon pa. Nangyud kay paglaom sa imong kinabuhi. So busa adun na kay kinabuhi nga walay katapusan. So, ang usa ka tawo gigarantiyahan siya og water of life. He has eternal life. He cannot lose eternal life. He cannot in any way diminish or delete eternal life. So wala na. Ang imong eternal life dito, di na ginamausap pa. Wala na ginay kausaban. Forever and forever and forever and ever na gina siya. No? Muna itong life dito. Sa yuta, na nag-edad og 99, patay gihapon. Katumbanan ni Queen Elizabeth, 99. Si Billy Graham, 99. Si Mama, 96. Mga dato kay ito, no? At the age of 99, patay gihapon. Pero si Mama, pobre kayo, at the age of 96, patay gihapon. So, pobre o dato, wag yun. Mamatay kita nining kalibutanan ni. So, busa, unsa mapay atong handomo nining kalibutanan ni, nga biyaan naman gid nato ni. Ang atong mga panglantaw din ni, taman lang sa buhi patas kalibutan. Whether we like it or not, someday we will face eternity. We will face Jesus Christ someday. So, nagayon din ang atong eternal life, dili na gid siya ma-delete, dili na siya ma-erase, dili na siya mawala, dili na siya ma-lose, dili na siya ma-diminish, no? Furthermore, the eternal state is guaranteed by the water of life forever. And just as the rainbow was God's guarantee that the earth would never again be destroyed by water. Muna isaad sa Diyos, no? Sa dihang nahuman ang lunop sa tibuok kalibutan, gisaaran sa Diyos si Noah, pinagi sa rainbow. Sa dihang niabot ang rainbow, ang Diyos naggarantiya gyud nga ang kalibutan dili na nako paghukman sa tubig. Yes, na may mga baha sa ubang mga nasod, pero o sa ato ang dapit na may mga baha, pero dili gyud tibuok kalibutan. Dili pa atong panahon ni Noah nga ang tibuok kalibutan gyud. Walay usa ka kahoy nga nagbarog nga wala malapasi sa tubig.
Busa walay tao nga maka-eskapo na itong panahon na. Now, sama po niya na ang gitawag na to garantiya sa Diyos, nga ni ka na to. Kung ikaw nagatuon na kang Kristo Jesus nga mong Ginoo manuluwas, ang garantiya niya nga aduna jud kay kinabuhing walay katapusan. O na makapil jud ka ngadto sa gitawag eternal state. Now this verse further emphasize the fact that the satellite city known as the New Jerusalem, unsa ganing satellite city? Kinihan New Jerusalem ha. The satellite city is the New Jerusalem. So this verse further emphasizes the fact that the satellite city known as the New Jerusalem is the headquarters of the universe in the eternal state. Na hinumduman din na to. Kini diay nga sistema, kini New Heaven, New Jerusalem o kang New Earth, kini New Jerusalem mao dining headquarters. Kung gikan ka sa langit, pwede ka ani diri earth, ani ka diri. Murag og ang kalibutan pa karon, murag ang Amerika mo inahimong headquarters sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Ang mga tao magsuroy-suroy og para sa ilaha mangandoy gyud Amerika, no? So mangandoy sila katong mga gwapo nga mga nasod, mga dato nga mga nasod. But during that time, kini siya ang headquarters sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta ni nang panahon na. This is the place where Jesus Christ diha siya magstay together with God the Father. Okay, so basig na mo yung mga pangutana, pwede mo makapangutana, no? So, maghisgot ganig satellite city, that is New Jerusalem. Maghisgot ganig headquarters, that is New Jerusalem. Mao ka na ang gisgutan din na, no? Mga headquarters o malabot ng mga panahon. So, the omniscient, the pattern, both the throne of God the Father and the throne of God the Son are located in this satellite city. So, nadin ang trono sa God the Father o God the Son. The Father and the Son are mentioned as the two members of the Godhead who are directly involved in the vision of our so great salvation. Now, hinumduman na to, maghisgot ka ni kaluwasan, kinigyon duha, nagini. God the Father, God the Son. Mabitaw nang sa John 3:16, o sa gisulti sa John 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Diyos, kinsa nga Diyos na? God the Father. Ang kalibutan, nga tungod niya na, gipadala niya niyang bugtong anak, Jesus Christ. Padala ni Jesus Christ. Aron bisan kinsa nga motuo kaniya, dili mamatay, kundi may kinabuhing walay katapusan. So, ato makita din na, God the Father, the Son are mentioned as the two members of the Godhead who are directly involved in the vision of our so great salvation. Para sa itong kaluwasan, it is because of the love, so much love of God the Father, and it is because of the work of the Lord Jesus Christ on the cross. Permanent yun na, lagi na sila, no? So, the pattern of the cross involves two members of the Godhead. And that is why the throne of God the Father is mentioned, and from the Lamb, God the Son. The omniscience of God programmed into the computer of divine decrees all the sins of history. Na hinumduman nato na, no? Ang tanang sala sa katawhan, sa kasaysayan sa tao, tanang sala sa katawhan sa kalibutan, atong nakita, bayad na dito sa cross. Nakita, no? God the Son, the omniscience of God programmed into the computer of divine decrees all the sins of history. Sa kung pa ng daan, sa omniscience of God, nakaprogram na daan into computer of divine decrees ang tanang sala sa katawan sa kalibutan nga diin nabayaran na. Now, hinumdumi ha, alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Dili baya tanan nagtudlo nini, nabay mga pagtulunan nga nagaingon nga ang kamatayon ni Kristo Jesus para lang sa mga pinili. Now, dili na siya tinuod. Dili na siya tinuod. Kaya kung
para lang sa mga pinili, nagpasabot kung wala ka napili, di ka maka-appeal sa eternal state, di ka maluwas. Ikaw, Nits, musugot ka kung wala ka napili, di ka musugot siguro, Nits. No? So, ang nahitabo nili, ang tao gihatagan gyud og volition or decision sa pagpili. Pero adunay mga pipila din nga nagatudlo nga predestined ang tao. Kung langit ka, langit juga. Kung impyerno ka, impyerno ka. No, that's not true. Tungod kay na impyerno ang usa ka tawo, tungod sa dili niya pagtuo kang Kristo Jesus. Nalangit ang usa ka tawo tungod sa iyang pagtuo kang Kristo Jesus. Now, adunay mga away niya na, no? Kining mga duha ka mga great theologians, gitawag kini siya mga bantugan nga mga theologians, they are also wrong. They are both wrong. Imagine that, great theologians, pero puro sila mali. Nausan na niya na si John Calvin, nagatudlo man si John Calvin niya na. Nga, sa wala pa matukod ang kalibutan, gipili na kita niyang daan. Now, tama man na siya sa Ephesians 1:3, apan ang problema, ang interpretation niya na, o unsa ang interpretation niya na. Kasi sa tuwa, ang interpretasyon nato niya na, ang Diyos tungod sa iyang kaalam, nahibalo na siyang daan kung kinsa mga tao ang mupili niya sa wala pa matukod ang kalibutan. Ang tao mipili sa iya, kay gitagaan man kaniya og volition o desisyon. Dili ikaw ang mipili sa iya. But in eternity past, nakita sa Diyos nga mupili ka sa iya, busa sa wala pa ka matao, wala pa matukod ang tao sa kalibutan, chosen ka na. And then, ato nakita ka na, no? Nga imong desisyon ang nagdetermine og asa ka padulong. Busa nakakaplag kag kaluwasan pinagi sa imong pagtuo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manuluwas. Now, mo ta sa ikaduha nga theologian, si Arminius. Jacobus Arminius. Usa po siya ka great theologian. Grabe po nang iyang pagtuon sa pulong sa Dios, especially sa doctrine sa gitawag soteriology. Kay tungod kining duha man god si John Calvin ug si Arminius, mo ni silang duha nga diin nagbangi mahitungod sa kaluwasan. Si John Calvin, nagtuo siya nga, predestined gyud ang tao. Kung langit siya, langit gyud siya. Kung impyerno, impyerno siya. Si Arminius po, lahi ang iyang tudlo. Kinahanglan siya nga mutuo ka kang Kristo Jesus, nga imong Ginoo ug manuluwas, para maluwas ka. Pero, pero, kung dili ka magpadayon sa pagpangalagad sa Dios, mawala ang imong kaluwasan. Dinha po nagkamali si Arminius. Kay para sa to, di man gid mawala po ang kaluwasan. Now, hinumduman na to nga buhat ni Kristo Jesus ang atong kaluwasan. Morning, ang gisgutan dinhi, God the Father, the source of salvation, because of His great love, the Lord Jesus Christ did it all on the cross. Gibuhat na ni Kristo Jesus dito sa cross. Now, mo kining gingon dire, the justice of God the Father called for the printout of this chip when our Lord Jesus Christ was hanging on the cross, so that God the Father imputed all of these sins to Jesus Christ on the cross. He was judged for our sins. So gibuhatan na ni Kristo Jesus dito sa cross. Wala kay himuon pa para sa imong kaluwasan. Just believe. Tuuhan lang nimo. Kay gibuhat naman tanan ni Kristo Jesus, wa naman mingon si Kristo Jesus nga trabahoy imong kaluwasan, magbinutan ka para maluwas ka. Ayang gingon, tumuo ka mo kang Ginoong Hesus ug maluwas. Maluwas mo. Lakip inyong panimalay. Bisan kinsa nga motuo kaniya, dili na mamatay kung dili may kinabuhing walay katapusan. Tuon lang isgutan nganuman ang trabaho humana. Karon sa naman ang trabaho sa cross. Sa cross sa diyan 1930 mingi sa titilistay natapos na. So wala na ibuhaton pang tao except to believe. Kung mayon man ka at trabaho gyapon, dili trabaho ang believe. Wala kay matrabaho sa dayang mituo ka. It is just a matter of sikan. Kung sa may natrabaho ni Muna, mao bitaw nang gitawag, believe is not meritorious favor. Ang pagtuo, wala na siya merit. Dili ka dapat pasalamatan ni ana, kaya wa kay nahimo ni ana. Ang pasalamatan nimo ang object sa imong gituohan nga si Jesus Christ. Kay siya ang nagtrabaho sa cross. Now verse 2. In addition to the water of life, we have the tree of life mentioned for the first time. Now, hinumduman na to, naigisgutan din nga, water of life.
Napoy gitawag unsa? Tree of life. Now, sa verse 1 ug verse 2, atong makita, duhay mo makita, una, water of life and the tree of life. Naa daw siya diri sa satellite city sa New Jerusalem. Musay mo guna-una ka, unsa man ang water of life? Ang water of life ba kanang magsikag inom nitong tubig? O kanang tree of life unsa man na kahoy na siya dito nga makita nimo nga nagsigig pamunga? Now, kinahanglan masabtan nato kini siya. In addition to the water of life, we have the tree of life mentioned for the first time but not the last time in this chapter. In the middle of verse 1, we have the first monument of eternal life. Now, napagyo gitawag eternal so naitulo ka life. Water of life, tree of life, and eternal life. Iyang gisgutan din na. Now, paminaw mo para masabtan ninyo kini siya. Kung sa ka nindot ang pulong sa Dios diri no, nagaingon. Now, in the middle of verse 1, we have the first monument of eternal life. Nada first monument of eternal life. Now, kini diyang tulo ka mga lives diri, life is monument ni siya. Mga monument ni siya. The river of the water of life in the middle of the street, this is actually the end of verse 1. Now, prenta. We begin in verse 2. In verse 2, so on either side of the river was the tree of life. On either side of the river was the tree of life. Sa river daw, on either side of the river was the tree of life. So, na tree of life. So, sa ito pa, kung adun na may gitawag diri river, naigisgutan niya, on either side, there is a tree of life. Now, just remember, nagisgot siya sa monument, ha? Monument. No? Now, ang iyang gisgutan din guaranteed of eternal life in the eternal state, bearing 12 categories of fruit, yielding its fruit every month, the variety of blessings for each month of the year in the eternal state. And the leaves of the trees are for the healing of the nations, and the nations are perfect. The functions of the nations, the memorial to the laws of the establishment, all of this is involved. Now, what does all this mean? Sa may pasabot niini. The first praise belongs to the previous verse as the location of the river of life in the satellite city, while the river runs down the middle of the street, from which the throne of God the Father and God the Son is located. Now, murag buhatan na nato hulagway, no? Murag sa satellite city, murag naay butangan na nato ilustrasyon, ha, para dili gina siya kuan, ha. Murag na siya gitawag river. Murag gisgutan lang siya nga naay river, but remember unsa ganini siya? These are all monument, no? Monument. Dito sa eternal state. So, ato nakita din the first praise belongs to the previous verse as the location of the river of life in the satellite city, while the river runs down the middle of the street, from which the throne of God the Father and God the Son is located. Sa ito pa, samtang nagkadaog ang river, na din ang trono sa God the Father and then God the Son. Murag monument lang ni siya, no? Monument lang ni siya. Masabtan mo sa unahan, no? So, nagaingon, they are the source, hence the street which begins at the throne is divided by a median. Ilang. So, they are the source, hence the street which begins at the throne is divided by a median, and the median is the river of life. The presence of the tree of life is the second symbol guaranteed that all believers in the eternal state cannot lose it. Nagisgot may tungod sa kalwasan, could not lose it in time,
cannot lose it in eternity. There is no indication in the context that the believer must drink from the water of the river of life and eat from the tree to perpetuate eternal life. So wala siya nag-isgot din nga magsikag inom o magkaon ka. Not at all. These are monuments to be viewed, but not necessary in order to keep going in eternity. Rather, the river of life and the tree of life are visual guarantees to all believers of the integrity of God. Mane, padayon ta. Dito din sa eternal city, mo niyang giskutan din, that God keeps His word. We can make application from now in time. Those who believe in Christ have eternal life. Kinsa tumutuo kang Kristo Jesus adunay eternal life. And everywhere the eye moves in the satellite city, the believer is reminded that he is the possessor of eternal life through faith in Jesus Christ. And nothing can change his status in the eternal state. Yun ani din no. Din his eternal state, every time nga muadto ka dito, makita nimo ang monument sa gitawag water of life. Ibutang na to, naay usa ka monument dinhi nga water of life, and dinhi na po gitawag tree of life. Every time nga muadto ka sa New Jerusalem, makita nimo dito. Ug unsa man ang water of life. Ang water of life diya makita nimo nga God, salamat gyud. Kung dili pa tungod sa imong grasya, dili gyud ko maluwas. Kung dili pa tungod sa imong paghigugma nako, dili gyud ko makaapil ining eternal state. God the Father pa to. Kay kuha man to, water of life man to. Sa water of life, ang God the Father is the source of this living water. Siya ang naghatag og buhing tubig para nga ang tao nga moinom sa buhing tubig makabaton og kinabuhing walay katapusan. God the Father ni ang gisgutan din God the Father. Kay gihigugma sa Dios pagayo ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya iyang bugtong anak. Tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan, iyang gihatag iyang bugtong anak. Aron bisan kinsa nga motuo sa iyang anak may kinabuhing walay katapusan. So atong nakita din mao ni ang unang monument nga makita nimo sa New Jerusalem. Every time gyud God, salamat gyud. Salamat sa imong paghigugma namo. Salamat sa imong paghigugma nga kami nakakaplaw og kinabuhing walay katapusan. Yes, this is monument. This is monument. In the future, yes, kung magbasa ka sa Bible, walay makakita sa Dios Amahan at any time. But during that time, I do not know. With regards to the monument, makita ni mo gyapon siguro ang tungod kay niya ng panahon na naa sila sa satellite city sa headquarters, silang duha ni Jesus Christ. Now, moadto ta karon sa ikaduha. Unsa kining una? Water of life. Mao ni ang water of life. O kini mao ni ang tree of life. Now dito sa Pikas, pagtanaw nimo tree of life. Unsa gani ang lingon sa unsa gani gisgutan dire? Monument. Pagtanaw na po nimo sa Pikas na tree of life dito. Og dito makita nimo nga tungod niya nga tree, tungod niya ng kahuya. Nga akong gituhan na luwas ko. Salamat niya ng kahuya. Salamat sa cross hindi pa kamatyan ni Kristo Jesus. Nga di naghatag na ko og kinabuhing walay katapusan karon. So the water of life is talking about God the Father. Tungod sa kadako sa iyang paghigugma nato nga nakakaplag ng kaluwasan. O ang tree of life naghisgot may tungod sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Nga si bisan kinsang mituo sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, may kinabuhing walay katapusan. Busa, every time nga muadto taon niya dito sa New Jerusalem, sa satellite city, sa headquarters, naay gitawag dito monument sa water of life, naay monument sa tree of life. Og busa, kita nakabaton taog eternal life. Nakabaton taog eternal life tungod dining water of life og tree of life. Ang water of life, paghigugma sa Dios nga Amahan, og tungod sa tree of life, ang kahoy nga gipakamatyan ni Kristo sa cross, nga di nimo gituohan, nakakaplag ka og eternal life.
Busa every time mag-adto ka sa New Jerusalem. Imong masimba ang Dios tungod nining duha ka monument. You can really worship God. Salamat gyud nini. Salamat nini. Salamat nini. Nakabaton day kog kinabuhing walay katapusan tungod nini. Well, praise the Lord. Salamat sa iyang pulong, no? Nagayon din Padayon kita. Asa na ba ta? Can change his status in the eternal state. Wa nagi makausap pa niya na. Di ba nimo pasalamatan ang Dios sa nahitabo sa imong kinabuhi? Whatever changes occur in the prehistoric angelic conflict and in its extension into human history are no longer possible. It is impossible to lose your salvation. Di na gid mawala pa imong kaluwasan. Therefore, both the river of life and the tree of life are the visual monuments of the reality of eternal life for every person who has or ever will believe in Christ. So murag yun no? Simple kaya nga formula, no? Murag simple lang kayo. Water of life plus tree of life. Tree of life equals eternal life. Very simple, no? Tungod sa water of life, tungod sa kadako sa paghigugma sa Dios ang Amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus nga nagpalansang sa kahoy sa tree of life. Ug sa diyang kita mituog kang Kristo Jesus nga atong kinabuhi, ang ingon atong Ginoo manluluwas, kita nakabaton og eternal life. So munang kita karon, munang natay kinabuhing walay katapusan. O kining kinabuhi ang walay katapusan, gikan pa karon dili na gid mawala pa kanato. Dili na ni ma-delete pa. Sama sa pagtulunan ni Arminius nga matud pa, kung dili ka mulahutay, di ka maluwas. Kung dili ka magpadayon sa pagpangalagad, di ka maluwas, no? Makadungog mo ng mga pagtulunan gani nga mulahutay parang maluwas, Arminius doctrine na siya. So makita nimo na sa palibot nimo, daghan kay na sila nga nagtudlo niya na. Arminius doctrine na siya. Maningkamot sila glahutay. Ang problema kay dili tungod sila paglahutay maluwas sila. Tungod sa buhat ni Kristo Jesus maluwas. Bisag usaon lang paglahutay kung wa pa sila nakabaton sa tree of life. Jesus Christ is the tree of life. Siya lang gid ang tuburan sa atong kinabuhi. Padayon kita. Therefore both the river of life and the tree of life are the visual monuments of the reality of eternal life for every person who has ever will believe in Christ. Human history is now terminated. Wala na kasaysayan sa tao. The eternal state had begun. Wala na ang kasaysayan sa tao, pero dito sa eternal state, adunay duha ka monuments dito. Adunay duha ka memorial dito nga di gid mo makalimtan sa imong kinabuhi. Nga diin masimba ug mahimaya nimo ang Dios sa tibuok nimong kinabuhi. Salamat sa Dios niya na, no? Now, human history is terminated. Wala na kasaysayan sa tao. Niya na panahon na mahimo na tang tanan. Unsa na ta? Mahimo na tang incorruptible, resurrected, mahimo na tang sama sa anghel. Mahimo na tang sama sa anghel. The eternal state has begun. Wow, the eternal state has begun. Pero layo pa kayo ni siya, no? Siya napunta sa church age karon. Pero nagalantaw ta, after the millennium pa itong gitanaw. Napay 7 years tribulation. Napay 1,000 years ng millennium. Nya, nagtanaw ito sunan, wow, layo pa kayong eternal state, no? Mudagan pa og sobra libo ka tuig kung panalitan man mag-rapture karon, mag-count pa ka og 1,007 years una ang eternal state. Pero nakita na nato kung sa mahitabo sa unahan. Nakita na nato kung sa ta dito, no? Do dili gid tanan masabtan nato, pero makita nato kung sa ang magapanghitabo dito, no? Makita nato kung sa atong kahimtang dito. So padayon kita. So whatever changes occur in the prehistoric angelic conflict and in its extension into human history are no longer possible. Salvation, therefore, both the river of life
and the tree of life are the visual monuments of the reality of eternal life for every person who has ever will believe in Christ. So human history is now terminated. The eternal state had begun. Nothing will destroy the status of the believer in the eternal state. Wala na gyud makadaot pa niya na, no? Wala na gyud makausap pa niya na. So daily, the believer has two reminders. Unsa daw? Daily, the believer has two reminders in the satellite city. Ang matag usa ka nato, aduna gyud duha ka reminders. Unsa ang first nga reminder? The river of life. Kinsa gani ang the river of life? God the Father. God the Father, because of His great love, He sent His only begotten Son. Wa gid niya gikawili ang iyang bugtong anak. Ihay yung gihatag ang iyang bugtong anak. Mura po si Abraham, no? Sa diyang gipangayo si Isaac, wa gid actually, ang life ni Abraham is a picture of God the Father and God the Son. Nga sa diyang gipangayo sa Diyos ang anak ni Abraham, gihatag yun niya. Tungod sa iyang paghigugma sa Diyos. Pagsunod sa kabubuton sa Diyos. God the Father, because of His great love, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Tungod sa kadako siyang gugma sa mga katawhan sa kalibutan. Now, daily the believer has two reminders in the satellite city, the river of life in verse 1 and the tree of life in verse 2. The river of life in verse 1 is a memorial to the grace of God the Father, while the tree of life in verse 2 is a memorial to the grace of God the Son. God the Son was judged on the tree, 1 Peter 2:24, that we as believers might have eternal life from God the Father, represented by the river of life. Hence, both the river of life and the tree of life are monuments to the so great salvation we possess as believers. Mga kaigsunan, dali lang kayo ng atong panahon, no? Anyway, ato maling ipadayon ang atong pagtuon. Dinhilan sa tama ng atong pagtuon karon, magapanghinawot ko nga anamo sa sunod nga Domingo, parang mapadayon pa nato kining sa tumoy niining Revelation chapter 22 gikan sa chapter 3 ngadto sa chapter 21. At verse 3 ngadto sa verse 21. Kay mag-aamputa ako nga hinon tanan sa pagtindog. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga imong gihatag nga hikanamo, salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Father God, thank you for these two monuments in the eternal state. Nga di na mong makita dito ang water of life, monuments to the great love of God the Father, in which God the Father provides the way of salvation by giving His Son. And thank you also for the second monument in which it talks about the Lord Jesus Christ, the tree of life, in which Jesus Christ was hung on that tree, para nga ang matag usa ka tawo nga motuo kaniya dili malaglag sa linaw ang kalayo kung dili makabaton sa kinabuhing dayon tungod sa iyang gibuhat dito sa cross. Father God, thank you so much for everything. We give you back the praises, the glory, and honor. This we ask in Christ's name, our Lord and Savior. Amen.